wish I was special. Ang bandang Radiohead ang isa sa mga pinakatumatak na banda noong 90s. Kahit saan atang compilation ng mga pinakamagandang kanta noong panahon na yon ay halos hindi nawawala ang napaka-timeless nilang awitin na Creep. Katunayan, isa nga ang kantang ito sa ilang mga awiting mayroong mahigit na 1 billion views dito sa YouTube. Pero yun nga lang, sa sobrang ganda ng kanta nilang ito ay halos napunta na lang sa anino nito ang iba pa nilang mga kanta. Kaya naman malimit silang ituring ng marami bilang isang one-hit wonder. Napapatunayan naman natin sa videong ito na malayo ito sa katotohanan. Katunayan nga niyan ay sila yung sinasabi na naging tagapagmana ng trono na iniwan ng mga tulad ni David Bowie, bandang Pink Floyd at Talking Heads, kung saan nga nila nakuha ang pangalan ng kanilang banda. Halika at ating mas kilalanin ang bandang Radiohead. Paano nga ba sila nabuo at ano ang patunay na isa sila sa mga pinakama-impluwensyang banda sa kasaysayan, na hindi sila yung pipitsuging banda na tulad ng iniisip ng iba na iisa lang ang sumikat na kanta. Gaano nga bang kalaking tagumpay ang kanilang tinamasa at nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Simulan natin ang kwento sa kanilang bukalistang si Thom Yorke. Alam nyo ba mga idol na isinilang itong si Thom na paralisado ang kaliwang mata. Kaya naman sa edad pa lang na 6 na taong gulang ay sumailalim na ito sa 5 operasyon. Pero sa kabila ng problema at pinagdadaanan niyang ito sa napakamura niyang edad ay halos kasabay naman ito ang pagpapakita ng pagiging henyo nito sa musika. 8 taong gulang noon si Thom noong mapanood nito si Brian May ng bandang Queen sa isang programa sa telebisyon na agad ay pumukaw ng kanyang interes at pagmamahal sa musika. Doon pa lang ay naging malinaw na dito na pagiging rockstar ang kanyang gustong tahakin. Nangarap si Thom na maging gitarista na sa hindi inaasahan ay natuklasan nitong mayroon din pala siyang talento sa pagkanta at pagsusulat ng mga awitin. Napakabilis na natuto ni Thom sa pagigitara na sa katunayan nga mga idol ay sa edad pa lamang na 10 taong gulang ay sinasabing nakagawa na agad ito ng kanyang sariling gitara na ginaya niya sa ginawang gitara ng kanyang idol na si Brian May na tinatawag na Red Special. Nakapagsulat ito ng pinakauna niyang kanta at naging bahagi ng isang banda sa edad na 11. Magsisimula ang kasaysayan ng Radiohead sa pinapasukan nitong pribadong school na abing doon sa Oxfordshire, England, dahil doon nakilala ni Thom si Colin Greenwood na naging kaklase niya sa isang classical guitar lesson. Naging kaibigan niya ito at hindi nga nagtagal ay bumuo sila ng bagong banda kasama ang mga schoolmates nila na gitaristang si Ed O'Brien at drummer na si Philip Selway, na dahil nga tuwing Biyernes lang sila pwedeng tumugtog sa music room ng kanilang school tinawag nila ang kanilang banda bilang On a Friday. Nakalauna naman ay sumali din sa kanila ang nakababatang kapatid ni Colin na si Johnny Greenwood. Dito ay bumuo sila ng demo na agad naman inapansin ng Island Records. Nakatunayang una palang mga idol ay nakikitaan na talaga sila agad ng potensyal ng isang napakalaking record label. Ganun pa man hindi naman ito tinanggap ng banda dahil nais muna nilang makatungtong at makapagtapos ng kolehiyo. At dahil nga iba-iba ang kanilang edad dumating pa nga ang panahon na nagkahiwa-hiwalay pa ang bawat miyembro. Tuwing may gumagraduate sa mga ito, naging bahagi pa ang iba sa kanila ng ibang banda, lalo na at 3 taon pa ang kailangan ni Johnny para makagraduate ng high school. Muli pa silang nagkasama-sama noong 1991 sa Oxford, kung saan nga ay agad silang muling bumuo ng panibagong demo. Agad namang nahumaling sa kanilang musika ang isa sa mga may-ari ng Oxford Courtyard Studios na si Chris Hafford, kung saan nga nagre-record ang banda. Isa itong producer at agad niyang tinawagan ito ang kanyang business partner na si Bryce Edge, na sa huli nga mga idol ay silang dalawa ang naging manager ng bandang On a Friday. Mabilis na tumunog ang pangalan ng kanilang banda, kaya naman parang naging normal na napakaraming A&R ng iba't ibang recording companies ang
palaging nanonood ng kanilang mga gig. Napakaraming record label ang nagkakaroon ng interes sa banda. Nasa huli nga mga idol ay doon sila pumirma sa AMI Records ng 6-album recording contract. At sa kahilingan nga ng naturang kumpanya na magpalit sila ng pangalan, dito na nila ginamit ang pangalang Radiohead na kinuha naman nila sa title ng kanta ng bandang Talking Heads. Una nilang release ay ang extended play na Drill noong May 1992 na muli nilang ine-record para gawing debut album na tinawag naman na Pablo Honey na nai-release naman noong February 22, 1993. Sa una mga idol ay parang walang impact ang naturang album hanggang sa hindi inaasahan ay biglang sumabog internationally ang isa sa mga singles nila dito na Creep. Dahil dito ay agad nilang napasok ang US na inihanay pa nga ang Creep sa noon ay maituturing na pinakasikat na kanta na Smells Like Teen Spirit ng Nirvana. Pumalo ito sa number 2 ng Modern Rock chart ng Billboard, kaya na certified sa US ang album na Pablo Honey bilang platinum album. Nabigyan sila nito ng kakayahan na magsagawa agad ng malawakang tour sa US at sa iba't ibang bansa sa Europa na mas nagpalawak ng kanilang fanbase. Sinundan nila ito ng pangalawang studio album na The Bend noong March 30, 1995 kung saan kabilang ang mga sumikat din nilang singles na High and Dry at Street Spirit. Na-nominate ito agad sa Brit Awards 1996 bilang Best British Album na hindi man sila pinalad na manalo, ito naman ang bumago sa kanilang estado mula sa pagiging kilalang one-hit wonder hanggang maging isa sa pinakamalaking banda sa UK. Isa na sila sa mga naka-impluwensya sa mga sumikat ding banda katulad ng Coldplay at Muse. Nagtuloy-tuloy pa ang kanilang tagumpay dahil sobrang successful din ng kanilang pangatlong album na OK Computer noong May 21, 1997 kung saan nakabilang ang mga singles na Karma Police, Paranoid Android at No Surprises. Pumasok na ito sa number 21 ng Billboard 200 na certified na double platinum at nag-uwi pa ng Grammy Award bilang Best Alternative Music Album na kung iisipin nyo mga idol na sa panahong yun na napakaraming sikat na alternative bands napakalaking panalo ito ng Radiohead. At hindi lang yan mga idol dahil katulad ng mga pinaka-successful na album sa buong kasaysayan ng musika ay inilagay din ang album na OK Computer ng US Library of Congress sa National Recording Registry kung saan nga ay ituturing ito bilang isang napakalaking parte ng kasaysayan. Muli nila itong sinundan ng malawakang mga tours at napakaraming mga projects, pero yun nga lang sa sobra nilang kasikatan ay nakaramdam na dito ang banda ng sobrang pagod at pressure, lalo na at yung pinakamalaki nilang project na gagamitin sana sa pelikulang The Avengers ay na-reject at hindi na na-release. Tapos idagdag pa ang bigat ng kalooban na kahit nga nakalikha sila ng iba pang nag-hit na mga kanta, may mga lugar talaga mga idol na tanging Creep lang ang alam nilang kanta ng mga ito, na dumadating pa umano sa punto na matapos nila itong kantahin marami na umano ang umaalis sa mga nanonood ng kanilang mga gig, kaya nagpasya ang banda na itigil na ang pagtugtog ng Creep sa kanilang mga tours. At dahil nga ayon kay Tom nauwi sila ni Ed O'Brien sa pagkakaroon ng depresyon noong panahon na yon sa sobrang tindi ng pressure at sunod-sunod na problema, muntik na itong mauwi sa pagkabuwag ng banda. Naging dahilan nga ito para umabot ng mahigit sa 18 buwan bago nila natapos ang sunod nilang album na Kid A na nai-release naman noong October 2, 2000. Hindi nagkaroon ng singles ang album na ito pero nagawa nito mag number 1 sa US at sa UK. Muli pa itong nanalo sa Grammy bilang Best Alternative Album at itinanghal ito ng Rolling Stone Magazine at Time Magazine bilang Greatest Album of the Decade. Mabilis itong nasundan ng bagong album noong May 30, 2001 noong ilabas nila ang kanilang panglimang studio album na Amnesiac na nag-number 2 naman sa Billboard 200 at nanatiling number 1 sa UK. Itinanghal ng Rolling Stone at NME Magazine ang single nitong Pyramid Song bilang Best Track of the Decade.
Huling album ng Radiohead sa EMI ay ang pang-anim na studio album na Hell of the Thief, pero kasamaan palad bago ito na i-release ay una nang kumalat sa internet ang original at hindi pa namimix na version ng album. Mayroong nag-leak nito na dumating pa sa punto na pinapatugtog na ito ng ibang radio stations. Ikinagalit ang pangyayaring ito ng banda, pero hindi naman sa dahilang may nag-leak nito bago ito na i-release, kundi sa kadahilan ng narinig umano ng kanilang mga fans ay yung hindi maayos na version ng mga kanta. Tila ba wala silang pakialam kung kikita ba sila o hindi, na ang mahalaga lang sa kanila ay marinig at ma-enjoy ng kanilang tagahanga ang kanilang musika. Pero kabaligtaran naman ito ng kanilang record label na EMI na agad ay naglabas ng cease and desist order sa mga radio stations at mga websites ng mga fans na nagpapatugtog nga ng mga nag-leak na mga kanta. Tinawanan naman ng Radiohead ang hakbang na ito ng EMI dahil ayon sa kanila ay normal umano na nagbabayad ang mga recording companies sa mga radio stations para patugtugin ang kanilang mga kanta. Pero sa pagkakataon na yon ay gumastos umano ang kanilang kumpanya para harangin ang pagpapatugtog ng mga ito. Inirelease ng EMI ang Hell to the Thief noong June 9, 2003 na mas maaga sa naka-schedule na release dahil gusto ng mga itong sapawan ang nag-leak na version ng album. Nagawa pa rin itong mag number 2 sa UK at number 3 naman sa US. Na-certified itong platinum at nanalo pa ng isang award sa Grammy. Noong matapos ang mga tours ay nagpasya muna ang Radiohead na maghiwa-hiwalay muna para maglaan ng oras sa kanilang pamilya at ganun na rin sa kanilang mga solo projects. Matatanda ang nakasama sina Tom at Johnny sa version ng Band Aid 20 ng charity single na Do They Know It's Christmas. Makikita din si Johnny na kasama naman si Philip sa pelikulang Harry Potter and the Goblet of Fire na gumanap bilang mga miyembro ng isang fictional band na tinatawag na The Weird Sisters. Muling nagsama-sama ang Radiohead noong 2005 para bumuo ng pang-7 nilang studio album na In the Rainbow, na dahil nga wala silang record label noong panahon na yon, inirelease nila ito sa kanilang website noong October 10, 2007. Madadownload yun mga idol nang depende sa kanilang mga fans kung magkano ang kanilang ibabayad. Kaya para sa makakapal ang mukha at sa mga taong walang pambili madadownload nga rin ito ng libre. Noong makapirma sila sa record label na XL Recordings inirelease din nila ang physical version ng album sa UK noong December 2007 at sa US naman noong January 2008, kung saan nga mga idol parehas itong pumalo sa number 1 ng UK Music Chart at Billboard 200. Hindi lang yan, dahil muli pa nitong nakuha ang Best Alternative Music Album Award sa ginanap na Grammy Awards noong 2009, kung saan ay naungusan na naman nila ang napakaraming sikat na mga alternative na mga banda. Pero noong makita ng EMI mga idol na sobrang lakas pa rin ng Radiohead, kahit nga wala na ang mga ito sa kanila, naisipan ng mga itong mag-release ng box set at greatest hits album na Radiohead The Best Of, kahit hindi alam at walang partisipasyon ang banda. Kaya para matigil ang panggagatas ng kumpanyang ito sa kanila, pinili na lang ng banda na tumago muna sa mata ng publiko, na sobrang nakakapanghinayang mga idol dahil ang Radiohead ang sinasabing pinakaunang banda na gumamit ng internet at nagkaroon ng website para i-promote ang mga album. Pero sa panahong nagsisimula ng lumawak ang paggamit ng buong mundo ng mga social media, dun pa naisipan ng Radiohead na itago ang kanilang presensya. Sinayang nila ang pagkakataon, lalo na at hindi rin naman tumigil ang EMI. Katunayan naglabas pa ang mga ito ng mga serye ng album na collector's edition nang wala na namang kaalam-alam at partisipasyon ang banda. Kaya nag-react na ang mga press sa lantarang panggagatas ng EMI sa musika ng banda. Muli namang lumabas ang Radiohead at nagsagawa ng kabi-kabilang charity projects. Nagkaroon pa ang mga ito ng 2 pang studio albums na parehas pumalo ng number 3 sa Billboard 200, ang The King of Limbs noong February 18, 2011 at A Moon-Shaped Pool noong May 8, 2016. Hanggang ngayon mga idol aktibo pa rin ang Radiohead, pero nakafocus nga lang sila ngayon sa kanilang mga solo projects. Sa kabuuan nagkaroon sila ng 9 na studio albums, 7 extended plays, 1 live album, 5 compilation albums, 9 na video albums, 48 music videos at 32 mga singles. Na-inducted ang Radiohead sa Rock and Roll Hall of Fame noong taon ng 2019 at kabilang sila sa 100 Greatest Artists of All Time
time at 5 nga sa albums ng mga ito ay kasama sa 500 Greatest Albums of All Time ng The Rolling Stone Magazine. Nakatanggap sila ng kabuuang 6 na Grammy Awards na 3 nga sa mga ito ay Best Alternative Music Albums. Ilang beses din silang na-nominate sa Album of the Year ng Grammy Awards at Mercury Prize na nagpapatunay na hindi mo talaga sila pwedeng ibilang sa mga itinuturing na one-hit wonders. Bagkus ito pa nga ang nagsemento ng kanilang pangalan na maging karapat-dapat sa turing sa kanila ng mga kritiko bilang isa sa mga greatest rock bands of all time.